Ito ang aktual na eksena kung saan ang isang peking attorney ay nasa loob mismo ng sala ni Judge. Walang kamuwang-muwang si Judge na ang kanyang kaharap ay isang peking abogado na nare-representa ang kanyang kliyente sa kasong annulment. Kaya po ako humingi ng tulong sa BITAG para mahuli ho yung Attorney Amorao. October 25, 2005 gawin nagsimula yung aming usapan na 6 months lang tapos na yung aming kontrata. Pero inabot kami ng 2 taon higit ay di kami nakapag-hearing ni Minsan. Bali umabot na po ng 110,000. Kailan ang schedule bukas? Bukas yan. Interview daw pa rin. So, tumawag sa akin sa kami ng cost siya ng Monday, sir. Sabi sa akin, magkita kami sa Manila, sir. May City Hall. Sa City ng umaga. Dahil doon daw niya ako tuturuan kung ano mga sasagot ko doon sa fiscal, sa judge. Kung bali bukas, ang mangyari, meron kayong schedule hearing. Opo. Kami. Ay, bukas, ha? Oo. Wala ba tayong babayaran bukas po? Wala naman yung kulang lang natin. Oo, yung... Mahanda mo na. Oo. Baka naman ihanda ko bukas sa turne kasi yung pera ko sa bahay turne, 2,000 lang muna. Baka po pwede o? Di ba kaya mga 5? Baka pwede 2,000 muna, sir. Turne? Kahit mga Tatlo. tatlo. O, si po. Gawa ng paraan, no? O, si po. Magkakain ba yan ang 7, ha? Opo. Sitensya natin yan, ha? Nasa loob ng bag mo yan eh, di ba? Sa loob ng bag. Pagpulot mo sa bag, kunin mo lang yung pera. Tapos, Pera po, kunin mo. Oo. Di sobre. Tapos iabot mo sa kanya. Bibilangin niya yan eh. Oo. So, pagkalat niya yan, kita niya na yung budel eh. Kaya Pagkabot- pagkabot pa pala, sumano ka na kagad. Suot mo na kagad Suot mo ng na bag. kagad. Para alam na namin. Para alam na namin. Next. That's petitioner. As a children. The petitioner. And the respondent. That's the respondent. Denied. What if you should have a profession? Okay. Have you received the communication, written communication from one of our staff requiring you to submit proof of service to this court? Receive any because we should not take for granted the notice to the authority because that is jurisdictional. How can we proceed if you have not applied the initial requirement? Yes, sir. Just looking for the exercise. So do not take for granted that very small thing because that will give us a headache. Pagkatapos ng hearing, pagkalabas ng courtroom, iniabot na ni Marlon ang attorney's fee na 5,000 piso. Hudyat na ito sa mga operatiba ng NBI Anti-Fraud na nakaposisyon lamang sa labas ng courtroom. Counsel of your preferably of your choice. You are under arrest for usurpation of authority. Una, dahil nagpapanggap ng abogado. By no less than the Executive Director of the IBP, Jaime M. Vivar, certifying that per records of the IBP, the name Eric Paul G. Amorao does not appear in the list of its members.
issued upon the request of Mr. Marlon Tianes. Itong ang nagre-reklamo sa for estafa. And yan, check na rin namin sa Supreme Court. Wala ang pangalan mo sa Sa tanggapan ni Attorney Feliciano Bautista, Presidente ng Integrated Bar of the Philippines, ipinakita ng bitag ang surveillance video na aming naidokumento sa hearing kung saan nandoon ang peking abogadong si Amuraw. Tapang. Actually, he's not a lawyer and he's not entitled to any roll number because he has not taken his oath as a lawyer before the Supreme Court. Only the Supreme Court can assign a roll number, and that is to a lawyer. Roll number is the number you sign when you become a lawyer. That number becomes your serial number for as long as you're a lawyer. You carry that to your grave. If you see the roll number over 50,000 as of today, that means that number is not It's fake. genuine. Because there are all around the country, wala pang 50,000 lawyers thus far. Kaya pag nagbigay sa inyo 6 digits, automatically you can tell that Fake na yun. that roll number is not genuine. That's it. Sa aking mga kababayan, may mga tao din gustong maghanap buhay ng hindi malinis, lumalapit sa inyo at nagpapanggap na abogado para makasiguro anong number niya sa pagka-abogado, yung tinatawag na roll number, anong yung PTR number niya o profile tax receipt, at tanongin mo kung saan siya nag-aaral at kailan siya natapos. At least mayroon na kayong base na kung magduda kayo sa kanya, matanong niya sa ating gobyerno, especially the IBP o the Supreme Court. Dahil meron kaming greedy number sa kanila. Kung ginamit ang number ng isang abogado, isang problema na niya yan. At kung kumuha ng pera sa inyo na ginagamit ang titulong abogado, iba na naman yung usapan niya. Isang kaso naman yan.